sayang pagbalik. Pailog lang yun nining tanan, ayaw pasag di pagsulay mula hutay. Panlimbasog si Jesus, di mong tutukan. Ikaw makatindog na maligon, luyong niining tanan. Abot ang adlaw sa kagubot, dinhi sa atong palibot. Nilibak kay pandawta na kanunay, gubot sa panimalay. Igsuon batok igsuon, hindi mga ilhanan sa pagbalik ni Jesus. Pailog lang yun nining tanan, ayaw pasag di pagsulay mula hutay. Panlimbasog si Jesus, di mong tutukan. Ikaw makatindog na maligon, luyong niining tanan. Padayon lang sa imong pag-alagad, kayang Diyos kanimo nagasaad. Siya mo balik kung ikaw hatagan sa kinabuhi, walay katapusan. Makauban si Jesus hangtod sa kahangturan. Pailog lang yun nining tanan, ayaw pasag di pagsulay mula hutay. Panlimbasog si Jesus, di mong tutukan. Ikaw makatindog na maligon, luyong niining tanan. Pailog lang yun nining tanan, ayaw pasag di pagsulay mula hutay. Panlimbasog si Jesus, di mong tutukan. Ikaw makatindog na maligon, luyong niining tanan. Ikaw makatindog na maligon, luyong niining tanan. Gabi mga kaigsunan, og welcome no sab sa laing yugto sa atong tulumanuntak na sa pagtuon. Karong si manahuna or karong gabi na atong padayonon sa pagtuon ang usa ka topiko nga nindot kayo mga kaigsunan nga kapanguluhan parabolo. Ato kanang pagasaysayon human ning mubo nga pahinumdom.
Tonight, mga kaigsunan, walay lain ang atong pinalangga din sa South, ang atong Director sa Health Ministry sa Southwestern Philippine Union Conference, si Pastor Teddy Baang. Ako siya ngayon sa paghatag sa opening prayer before ta magpadayon sa atong pagtuon sa lesson. At ito ito mga kaigsunan, mga kapulaw maalan sa pagampo. Diyos nga labing gamahanan nga naka sa trono sa kalangitan, ninintak na sa kagabiyon. Salamat ining kayunan nga magitugot ka na mo Ginoo, nga makapadayon kami sa pagtuon sa imong mapulong. Nagahangyo kami Ginoo sa pinasayang kaalam langit nun nga amo gikinahanglan. Nga amo masabtan kining mga pulong nga amo pagatunan ug mahimo kining panalangin ngadto sa matag usa namo kinabuhi samtang kami magapadayon ug mulambigin sa bulaton nga imong gipiyal alang sa matag usa. Salamat o Dios nga ikaw nagatubag sa among pagampo. Kinta na magisali gilaw mamadawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you very much, Pastor Teddy Baang. So ko lang take this as, I'd like to make use of this opportunity no sa pag-greet sa atong mga kaigsunan labi na kaning nagalantaw karon sa atong programa tak na sa pagtuon. I just want to kaning mudungaw sa atong comment section. Buot ko lang pagkabasahon ng mga pipila ka mga pangalan nga Naglantaw. mga early birds na Atong yung mga suki. So, ni atin sa akong listahan no, amin sa akong cellphone, sa comment section sa atong programa. Of course, ang atong pinalangga nga higala, si Brother Carmore Valladares, taga Thailand. Always na siya, always. Napo din sa Pilipinas, no? Depende sa iyang schedule. Buot ko lang siya pasalamatan kay medyo nagyoy panalangin nga of course among na batnan dito sa Thailand pinagi sa kabuutan ni Sir Carmore Valladares. So siguro kung maka-adto ka sa Thailand one of these days makabalik sa pagka. Lagi so nindot na kasi natiano na dito na ako na meet Sir Carmore sa Mountain View College. Oh, yeah, right. So, yung pa niya nga, umakadto po ka sa Thailand, masig, ang panalangin ni mo, ako pong manawat mo. Actually, ubay-ubay na po sa itong mga kauban din nga naka-ambit na po. Grabe yun, no? So, at least nakaabot na po din sunod na po si Muha. Grabe yun ang panalangin. Okay. Anyway, okay, so si napo din si Ikay Cruz, of course si Ma'am Linda Banang diha sa Pagadian. We have here Edwin Cabo, David Wills. We also have Susan here Galya sa Gianga. okay, no, so Nonoy Florence Hill, si Noe Caranzo, ug mga pipila ka mga pangalan no nga dinhi si Emmy Grace Ebron og si Peter Olivia. Siguro will just deserve kaning uban sa itong next nga episode. Kaya doon na pa tayo mga pipila ka mga importante kay mga puntong atong pagkalantawon sa atong lesson for this week. So, but anyway, before tayo magpadayon, buot ko lang po i-greet, no? Kaning mga pipila na to ka mga higala nga nagalantaw karon nga gikan nga diha mismo sa Japan. Natay mga group of Filipinos nga mga I think Japanese citizens na by virtue siguro of their kaliwat nila or by legal declaration sa government of Japan. Nawala naman akong listahan. Na ako'y mga kaliwat niya nga sa kumisis nga nasa Japan na nag-migrate na dito. Di ka na sila sa Kabanglasan Bukidnon, mga Kiamko family. Mo din na medyo asa kay ma'am, no? Medyo may pagka-Japanese looking mugod po si ma'am. Akong tanaw. So, pasahan ako si Brother El Jun Nakano, si Sister Glendale Nakano Mozoko, si Sister Grace, si Brother Ridoble Nico, si Ryan Flores Weng, si Brother Yahiro, mga dasig ni Pastor. Grabe ni ka mga aktibo sa Buluhaton, kani nga mga pangalan niya kung nabasa, of course, sa mga membro kung diin sila na belong. I forgot the particular place in Japan, pero they are watching right now. So, may nga bidya kanina tanan. Both ko lang po i-greet si Brother Tata. Diya mismo gikan sa katong island yung mga mention kanina. Sikihor. Sikihor. Oh. Sikihor. Ikaw sila, Pastor. Katalamin din sa takna sa pagtuon. Sikihor. Tinawad kayo. So, basig one of these days, inyo sila basig imbitahan po tayo dito sa Sikihor, makaantuta. Dito sa Mountain View College, pag nagkan ko natagbuan dito, nagkuhan sila nga, nagtanaw sila sa takna sa pagtuon. Oh, Mountain View College. Mga classmates sa akong misis diya saan, nagtrabaho diya sa formerly Miller Hospital. Silang Vargas o sa iyang wife o sa iyang mga classmate, no? Nasa, akong
father, akong parent-in-law nasa Cebu mong sila. Nasa Talisay. Okay. So ako na po kayo mga isuon dito nga nag-anpod. Okay, so I'd like also to greet my wife and my children who are watching right now. Diya sa among gamayng pulianan. Diya unahan sa dako nga mall. Gamay. Di natin i-mention ang mall kay Pasig Makwento, no? Murag ka ng pinayanan ng mansion nga natambunan sa mall. Oo. Maningon sila ngayon, my father's house, there are many mansions. Nga, kung sabay dako, kanang mansion or house? Sa nga dako, the house kay my father's house, kaya there are many mansions. Mansions, yeah. But anyway, karong gabi yun na no, nindot kaya atong lesson, especially for this week, and particularly sa karon nga mga topiko nga atong pagkalandawon, Pastor Baang. Of course, ang atong titulo yun, nakafocus lamang sa usa ka pulong. Sa parables. Ang pulong is parables. What is the Cebuan word for the parables? Sambingay. Sambingay or Sambingay. parabulo. Sambingay, no? Inimdom ko ni Pastor Rox ba nga? Okay. Pag first gina ko pag-atos Mountain View College, that was 1996, second semester. Mao gini ang subject nga akong una nakuha, that was 1990. Tama ba? Full-timer man ko sa cafeteria. No, unya usa ra maginaga subject ang take nimo kung full-timer ka. 3 units ra gina siya. And I remember nga ang akong unang subject is kuan gyud kanang teachings of Jesus. Kanang teachings of Jesus og mo take ang teachings of Jesus nga subject. Is good na about parables. Tanan yung mga parables diya sa New Testament, no? O akong teacher na to, di ko malimot, Pastor Simeon Rodrigo. Na-meet na ako dito sa Bacolod, retired na. Nindot siya actually, I also like this. Kaning, every time nga maghisgot na kaning parable or allegory, gitawag mo ni siya nga figurative language ni siya. So, medyo ganahan po ko ani Pastor Baang. So, karong gabi na, ato ning pagalantawon, probably, wala man ta din last Monday, no? Wala. Pastor Salardanas. Karon nakabalos na po si Pastor, kita na pagibiyaan. So, ato ning pagalandawon, Pastor, siguro, ligonon na to ang fondasyon na kung sa gining parable, kung anong si Jesus Christ sa iyang mga pipila ka mga encounters, no? Pag himamat niya sa mga tao, o pag-deal niya sa mga tao nga adunay objection sa iyang pagtulunan. So, in a way, no, nga, to deal with them, mo ning gigamit ni Jesus Christ kaning gitawag na to nga parable or parables nga gisgutan dinhi sa atong lesson for the whole week. Okay? So, atong pagbasahon ng memory text nga makita sa Mark 4:24. Pwede nimo ni mabasa, Pastor Teddy? Ang Mark 4, verses 24 and 25. Then he said to them, "Take heed what you hear. With the same measure you use, it will be measured to you. And to you who hear, more will be given. For whatever has, to him more will be given. But whoever does not have, even what he has will be taken away from him." So, I don't know, no? Probably you have also your own thinking on this particular text. Sa akong paglantawan ni Pastor Teddy is, maato na ning masabtan pag-ayo kung atong pagalantawan kining mga presentation sa nagkalalay nga mga parables dinhi, because what is being tackled here in the memory text katong imong gibasa, no? For example, it talks about a certain groups of people. First is katong naminaw, di ba? I mean, those who actually naminaw yun. rendered interest sa pulong sa Ginoo. So the result of that is, the consequence of that, ingon din is more will be given. More will be given to you. And for whoever has, to him more will be given. Okay, so mo na tong pagalantaon kung unsay buot pasabot aning to you who hear, and for whoever has. Okay, unsa maning nga klase nga has ang anaa kaniya. But the line that comes next to that is another promise, no, in a positive way, to him more will be given. So nagkadaghan ni noon, no? Yes, Pastor Rox, no? But whoever does not have, even what he has will be taken away from him. So
kuha na siya, no? A sort of a... Makapanguna-una kita ba? Makapangunan na. Kay actually kung if you study the kanabitang structure sa language, the way it is presented, kay dini mo godingon siya nga here then something will be given, no? Na ihatag. Katong ana-ana kanang na-experiencehan na talaga, no? Iyan na yung gikinabuhi. The more will be given. More will be given. Pero katong imong gibasa nga whoever does not have, kanang does not have, this is in comparison sa tao nga anaa siya. Oh, na siya. Nga gitagaan siya og daghan pa nga mga panalangin. Idaghan pa yun noon ng iha. So mo na siya ang line of kanang ang structure, you know, when you interpret this, diha ang iyang diha ang sana ang iyang essence. Ang comparison na ni Pastor Pero Brooks noon, di ba? yeah, ang ending is interesting. Katong mong gibasa. But whosoever does not have, even what he has, bisag naa siya, will be taken away from him. Yes. So, medyo very challenging siya, Pastor, no? Kanang paglantaw ani, but I think the safest way to really understand this or to buttress this one is for us to really look into the presentation of our lesson. Yeah. Kay diri man ko nato makita ang atong kanang clarity sa atong pagsabot, pinaagi sa delve into the different presentations of parables. So for example, na ako gidala diri nga libro, Pastor Teddy. Mas nindot na nga. Okay, para kuan ba dili ningon nga pang pasikat ni sa kaning dugay na ni sa akong possession actually. Gihatag ni sa akong usa ka kauban sa College of Theology, sa Department of Theology, kaya man to college. Si Dr. Javien. Bien, Rico. Rico. So retired na siya, makaigsunan. So before siya nihawa sa Spacey, kay mahilig po siya basag libro. So nasa mga pipila ka mga libro nga gibilin yun ako. Ang usa na ang mga libro. Mao ni nga libro niya nalingaw kay kung basa ni Dr. Teddy. Dr. Pastor lang. Pastor. Pwede po. So nga naman kay kani magud nga libro nagisgot mahitungod sa this is just an introduction to biblical hermeneutic. Yeah. Hermeneutics, I'm sorry. Unya ang author ani bago ko lang nakaplagan, not necessarily recently, but siguro mga few years ago, sa akong mga pagbasa-basa po, dili din ni siya ordinary nga author. Wow. Kay mga daghan akong mga authors nga nabasa or nadunggan, ginakot ni siya nga author. Si Walter Kaiser. Walter Kaiser. I think ay mong seminary, public health mo dito, no? Public health. Okay. But anyway, so naipart ani sa iyang libro nga nagisgot mahitungod sa parable. Gi-explain niya, kay theologian man niya, no? Respected nga theologian, especially sa field sa hermeneutics. So, apart sa iyang presentation din, nagisgot siya may tungod sa parable. Nga, maupoy gisgutan din sa lesson. So, in other words, before the mo delve into the real story sa kanag yung gisgutan sa parable, ingon siya, mas maagig nga malantaw nato ang dako bitaw dako kay nga talanawon, Pastor. So ingon siya, for example, no? Let me just give you a gist of what he said here para before gusto na ko isulti sa mga kaisunan sa mga kapaglaom karon nga ang atong lesson is this week's study is focus on Mark chapter 4. Right. Daghan mo kay parabol sa Biblia. Ang Mark, ang Matthew, Mark, Luke, and John, muna silang daghan kayong parabol sa tumakwadya. Pero our study this week is focuses on Mark chapter 4, the Gospel of Mark. Gamay ra na siya ang parables ni, like kaning kuan compared sa uban nga mga books, synoptic gospel. Okay, so ang parable din mo na siya ang atong bagasigutan about the lamb, the measure, the growing seed, and the mustard seed. Mao ni siya ang focus sa this week's lesson. So, para yun nga, Pastor. Very good. Tama na siya nung ang book sa Mark, gamay ra gid ang presentation sa mga parables diya. But anyway, very significant kayo kay in fact gigamit pud sa author kanang gigamit sa Mark ni Dr. Kaiser. So ingon do siya diri Pastor Teddy is kaning parable gigamit ni siya ni Jesus Christ as a weapons of warfare. Against, pero naisumpay, against his opponents. So, this is his way of kanabitang, he uses a story in order to rebuke those people who do not actually believe sa iyang plano sa kaluwasan. Mao na ang atong teksto,
kaning gisgutan din nga whosoever does not have, mo na silang mga klase sa mga tao which is actually gidescribe diya sa parable nga nagpili, they really exercise their freedom of choice, no? Nga ila yung gipili nga they would continue to oppose his teaching. Pero naagya po na sila sa audience ni Jesus Christ. Right. Oh, no. So in order for Jesus Christ to kanabitang to establish a good way of encountering them, he uses stories in a form of parable. Parables, yeah. So kaning parable manggod, this is an extended simile. No, nasa figure of speech man na siya, no? Simile, metaphor. Using the word like, as, and so on and so forth. So the kingdom of God is like, mo na siya ang parable. Parables, yeah. Pero ang allegory is an extended metaphor. Yeah. So kung kini siyang simile ma-extend into a story, it becomes a parable. Yeah. So kanang metaphor, kung ma-extend into a story, it becomes an allegory. Allegory. Ano na siya. So, mo na difference between a parable and allegory. So, extended simile, parable, and allegory is an extended metaphor. Okay, so nagkalailahin ni sila makaigsunan nga presentation. But anyway, ang point gid sa presentation is just the same for us to be able to kaning nagi din no gipasabot gid din kay mas maayong ni ma-quote na to ang atong author, no. So ang ato ng lantawon sa parable is, number one is ang theological significance. What exactly is the theological significance of the parable? Like for example, in the case of kanang sower, no? Sower. Katong the first parable nga gi-present. The parable of the sower is the first. So all dunay mga a sort of a confusion kay naglailahi magud ang labay sa kon ba, di ba? Kamantay ka sa mga seeds. So ngano man tong, but anyway, it was well explained. It is well explained sa tong lesson. Last and with Pastor Salarda. Pastor Salarda, no? So different way of receiving them na yung mga tao. So in other words, kaning seed manggod, it represents the word of God. Yeah. Tama? So katong mga naman din sa tong lesson, sa to kaniyo. Jesus identifies the seed as the word, no? Katong different soils are different types of listeners. People, listeners, yeah. So, ang ila pong response to that is actually also different. So, the reception is also different. So, meaning, dili ni siya nga, si Christ mismo ang kanang bitawng nagpagahi sa ilang kasing-kasing nga dili gid nila masabtan ang iyang pulong nga gi-cast dito sa ilang. Meaning to say, si Jesus Christ na-describe lang sa mga tao ang mga receiver sa Word of God. No? Doon na yung mga tao nga gahi gid sila, di gid mamin murag ang soil man God, ang seed is the word of God, unya ang soil dito nga gipadayag is it represents people, no? Right. So doon na yung mga tao nga pagkabati nila sa pulong ni Jesus Christ, ang uban napunta nga to sa good soil, ang uban dito sa batuon, ang uban dito sa tunukon. So mo na ang emphasis sa ato nga lesson karon nga semana. So, malipay ta nga kung ikaw naminaw kapag ayo sa pulong sa Ginoo nya imong gidawat, mao ni ang imong madawat nga matud pa sa memory text nato nga it will be measured to you, and to you who hear more will be given. So kung gidawat nimo ang pulong sa Ginoo, kadasing-kasing gayud, heartily and lovingly imong gidawat si Jesus Christ as your personal savior, ang iyang pulong, madawat pag nimo ang daghang panalangin o kana siya nga panalangin ma-extend nimo kay daghang pamang blessing nga imong madawat. Right. Saan ma-extend pa nimo ngadto sa mga tao nga ma-share pa nimo aron sab sila makakaplag sa kamatuoran. But gi-emphasize din sa ato nga memory text nga for ingon dinhi, but whoever does not have, katong mga tao listener gyapon na sila with Jesus Christ na minaw sa pulong sa Ginoo, but they did not accept the word of God, even what he has will be taken away from them. So muna siyang correct, exactly correct, very good. So meaning to say, not only theologically nga itong isa pagalantawan, but at the same time also historically. Yeah. So kung historically unsa nga klase nga situation nga naa si Kristo, nga unsa po'y nakapaprompt kay Kristo nganong iya ni siyang gibungat ni Kristo. So just like what you said, no, yung main nga target ani sa paggamit sa parables is katong mga tao nga nagdumili sa pagpaminaw o sa pagsunod sa iyang mga pulong. In this particular case, historically, mo ni silang mga scribes and the Pharisees. O gatong nakita, kung tanaw na to ang presentation sa historical context, sa storya ni behind this,
most of the time, no? Kung bisag asa mo ato si Kristo, gapakita gid sila sa ilang opposition sa iyang mga claims, no? So that is why tama tayong mong gisulti, Pastor, nga to interpret sa kaning opening text sa atong lesson for this week, mo ning gingon nimo nga gibasa nimo nga whoever does not have, of course, does not have because they Wa man nagidawat. wa man lagi dawat. Oh, yeah. So siyempre kung dili nimo dawaton, wala gid na sa imo ha. So kung sa nasa mo ha, Aha. mawala pag ginasa. So kaning meaning to say kung katong ingon sa whoever has, mo nitong nakadawat Kadawat. gitsahan sila sa seed sa pulong sa Ginoo So, nga equally to all of them, pero kani nga group of people ilang gidawat. So mas nadaghan pa noon ang panalangin nga naabot kanila. kung ato na siyang interpret bitaw sa murag limantik nga style ba? Yes, sige. Na mudawat og mensahe, siyempre mapuno po ka. Mukan ba kanitang kung ibutan nato sa mag-uuma, kung ang mag-uuma mutanom o niya mutubo na siya, mudaghan gina siya. Pero di ka mutanom or di mo dawaton Pwede, ang right. kwan, mawala gina siya mo. In the long run, mahutdan gid ka. Muna siya. Marabag ka ng daghang kag-harvest karon pero nagpundo pero wala gi kay harvest nga wala ka mo dawat wala mo sulod sa imuha, in the long run mawala po na siya, mahutdan gi ka. Yeah. So, So kining will be taken away does not actually refer to Jesus Christ who will be the one to take away. Actually, kung basa nato tong lesson, napon ni sa sinulat ni Mrs. White, but reading from the text atong lesson, gingon din no, Jesus links this to Satan's taking away the truth. yeah. So that's why theologically, moningon sa tong author din si Dr. Kaiser din sa hermeneutics nga, we have to be very very careful in interpreting the parable sa sense theology. So mo ni ang line no nga i-clear nato no kanang will be taking away, see that is referring to Satan. Nga mo ni ang paggahimuon kay ang iyang intention is actually to divert our attention from the From truth, Jesus or sa to the iyahan. truth, di ba? Okay, yes, Pastor. Okay. So muna gid muna nga mga kapaglaom ato hinumduman nga kung say ato yung unaon nga si Jesus Christ naagid siya atinguha nga makabaton ta sa pulong matagkaron ko niya, but let us always remember also nga ang atong kaaway, our adversary, ang kaaway, gusto po niya nga dili ta makakaplag sa kamaturan. That is why kung unsa ang maningkamot gina siya, kung unsa ang atong nadungog, gusto niya nga walaon na siya. Kay it is his desire nga malaglag kita, kay manalahig na ba ning kaaway? Muna kay laglag na ra ba siya? Right, right. Yang handom nga ngantos matagusa. So, Right. So, yan na, no? Yan na ang what is the structure sa parable. Ingon sa tong author, ingon sa scholar na itong gibasa kanina, just a while ago, ingon niya din, no? Ang kanitong parable have the advantage of disarming those who might be offended by their message. Nga naman. Kasi kung when you tell a parable, just like in the case of Jesus Christ, ingon siya din since the hearer often has to wait, di ba? Kanang bitang magstorya ko nimo. Unya, naminaw jud ka pag kay interested kay sa story ba kay naigo ang imong kwan ba? Naigo jud ang imong imong mga panginahanglanon. Say spiritually or whatever that is. So, maminaw jud ka. Kay gusto nimo mabalan kung unsa ang ending sa story. So this is the advantage of telling a parable. Morning sa tong author, which is correct. So since the hearer here often has to wait till the very end of the story to figure out its significance. So kana bitong maguna-una sa kaunsa may ako ba siguro? ako yung gigo masuro ni. Oo, ako may gigo. So makita niyo Pastor nindot pa ang way ni Jesus Christ na kanabitang how he dealt with his opponents bitaw wala dili bitaw kanang Mura dili offensive kayo. Dili kayo offensive kayo. Pero nindot siya ba, depende sa imong pagdakop, depende sa imong pagsabot sa iyong presentation. Nakoy amigo nga, Yeah. mayo siya mo kan ba kanang model bitaw kanang murag parable ba nga. Okay. Like gusto siya mo kaon pero murag maulaw lang siya ba. Pero yagin niya og kanang murag sambingay ba nga kanang kuan kanang like say for example nakakita siya og kanang butong. Atong kinabuhi sama sa anak. Ano, may siya nga kanang daghan baka butong diri ba? Mingunan ang kuan nga, mingunan ang tagiya nga. Daghan ba ya? Mingunan nga kanang di ko matuog daghan oy.
Ya, ana lagi sa ka ning butong na. Usay ina na bitaw. Basta una pagpanguyab ko no, yagi sambingay. Oh, right. Yagi sambingay kay di magkaingon. Uh-huh. Pero unlike today nga kung manguyab ta sayo na kay cellphone ra kung di ka sulti. Pero sa una sambingay ko tanan ni gamitong sambingay ba. Una nga si Jesus Christ siguro ang iyang audience is hard-headed kayo. Right. Hard-headed Very kayo. good, Yeah. yeah. So, dili niya gusto nga ma-offend. So, gipagin niya sa sambingay aron nga di gid sila ma-offend gid. Right. I like what you said no nga ang iyang audience good kay mao gini siya. So that's why when you read the parable ato gitanawon day ang historical background ani. Kay kung usahay man good kanang moderate sura tagdasmag unya di kay nato makita ang historical background sama sa gisulti dinhi sa Mark 4 no katong Yeah. katong first parable nga gipresente sa atong lesson usay malibog ta ba nga murabag kaning usay there is a term nga gigamit dinhi sa tong sa ting author akong gibasa. Yeah, di sa Mura ikon ba kana bitaw unlikely bitaw nga isulti na ni Jesus Christ mura bitaw na defeat ang purpose sa gospel kay usay na day area nga wala nagsaksid ang gospel pero kana ba. So yes pastor. kanisa sa Mark chapter 3 verses 5 and 6 nadinig ingon dinhi, and he looked around at them with anger, grieved at their hardness of heart, and said to the man, stretch out your hand. And he stretched it out, and his hand was restored. And the Pharisees went out and immediately held counsel with the Herodians against him, Right. how to destroy him. So, kani siya nga, kuan, ang audience, nakitaan mo ko ni Jesus Christ, how hard their hearts, no? Ang kaning mga religious leaders. That is why, iya gipaagi og parable kaya ang atong sa Tuesday nga lesson din the reasons for parables. So unsa may rason gyud nga rason nga nung doon na mga parabulos ang bingay nga gipadayag ni Jesus Christ during sa iyang ministry because of this kanang hardness o kaning ginatawag nga hard hearts of religious leaders. Kaya di niya gusto sa ingon nato gana di niya gusto ma-offend gini mga leaders, so gipagi niya sa parables. So in Mark chapter 3 verses 22 to 30, Right. nagingon din, and the scribes who came down from Jerusalem were saying, he is possessed by Beelzebul, and by the prince of demons he cast out the demons. So nagtuo sila, murag sakit na siya nga mga istorya nila ngadto kan Jesus Christ kay ilang gi-accuse si Jesus Christ that Jesus Christ was possessed with demons. But ingon din in verse 23, and he called them to him and said to them in parables. Ingon si Jesus Christ, how can Satan cast out Satan? So murag ingon si Jesus Christ, og gipossess pa ko og kanang demonyo, nganong ako man gipagawa ang demonyo. Muna siya in verse 23. If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand, no? So, in verse 25, and if a house is divided against itself, that house will not be able to stand. Kana siya mga parabol na siya, mga sambingay ba nga, kung imong sabton gyud o imong kunon gyud, makaingon ka nga og kani si Jesus ako nagipossess pa kog demons, ano man nga magpagawa man kog demons. So, it is an illustration nga makita niya sa mga katawhan nga kung unsa siya o unsa ang message nga iyang ihatag nga kung makadawat sila nini, it will kanang mo kuan sa ilang kaugalingon, mo usab sa ilang kaugalingon o maghatod kanila ngadto sa gingharian sa Ginoo. Yeah, right. Very good. So, very clear no kung anong gigamit ni Jesus Christ ang parable and then kung unsa jud ka importante ang parable sa pag-present sa mensahe. So this is another method of kanabitang pagpadayag sa mensahe sa Ginoo. So daghan nga mga pamaagi ba. So I think nindot ni siya no kasi kaso lang medyo ko siya dapat skillful ka pastor sa pag kanang imong imaginary kanang gifted mo sa pag-imagine sa mga butang and then from that makahimo ka sa paghimo og storya ba. Nga ma-attack nimo ang imong kaaway nga sa pamaagi nga medyo dili sila dayon ka maka-react right away kay maguna-una pa man sila. Murag Unsa may ibot sa may bot pa sa bot at kinsa may nagrepresent ato nga katong seeds nga nalabay dito sa bato. Ako may pasabutan to? Oh, ana na siya. So this is good no. So maka-pause ka, dili ka
gwapo siguro. O, sa conclusive kaya ang tao. Conclusive ba? O, mayunin na. Wali sa pastor baga sa kwan. Niya, pagwalin niya, na siya isang bingay, mayunin nga, ako gigiguan to ba? Ako gigiguan to. Pero sa kanami ng parables, di man na siya para sa tuwa ra gyud. Right. O, pero kung imong dawaton, kung galing, naigo ka, at least you have room nga, para sa kuha gito dito, mura di gina ito maayo dahil. Wala siya, ba? Pero ang significance mo ko sa mag-study mo ko tag hermeneutics na term nga significance. So although na sa specific ang verse na specific meaning, pero ma-extend mo yung meaning sa atong present time. Mo nang gitawag nila nga the significance of the verse, no? So but anyway, ako basahon nila sa Tuesday's lesson, pastor. Kay it's still talking about the reasons for the parables. There is a Tuesday's lesson na to. Still using the book of Mark sa 3:5-6 and then Mark 12, no? But anyway, this is in comparison to what is being said din sa Isaiah chapter 6, which is very common, no? Na lagi na to na madunggan sa wali, of course, atong Bible reading, Isaiah chapter 6 verses 1 to 13. Namang ko'y expression din similar po dito sa gibungat ni Mark. Kaning the hardening of their hearts ba? Nga, which is also related dito sa memory text nga itong gibasa kanina. But the explanation comes along here, no? Down below, ingon din sa itong lesson, kung ato ni pagalantaon, ingon din, no? In Mark, the key for understanding Jesus' words is found in Mark 3:35. So, kung ato na sa Mark 3:35, ingon din, whoever does the will of God, Whoever does so the will of God. That's the key. Bisang kinsa ang magahimo sa or pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, then the conclusion is the consequent of the antecedent is he is my brother, my sister and mother. So kompleto ni. So ang presentation is familial ang dating, di ba? So whoever does the will of God. So meaning to say, ang ipasabutan this is in reference to the exercise of our freedom of choice. Because whoever does the will of God. So wala gid gipugos. Wala gipugos. So katong gisigutan sa Isaiah 6:1 to 13 katong the hardening of their hearts. It does ingon theologically bantayan to nato na kay basig makaingon ta nga uy ang Ginoo ginagpag-ahi silang kasing-kasing. That's not actually the kon kay ingon sa atong nabasahan din daghang pud nga mga within that book daghang pud mga bersikulo nga nagaisgot nga nagahatod og kanang mas broader nga meaning kaysa immediate nga usahay nga meaning atong mabutang sa ani nga bersikulo nga atong gibasa, pastor. So yan sa so ingon din ako lang basahon last, pastor. So those who have already decided that Jesus is possessed by the devil will not actually listen. So mo na siya. So that's why this parable was actually used as a rebuke to Jesus' opponents. So, nindot sa ubos mo daw, Pastor Rox, no, the point of Jesus' quotation from Isaiah 6 is not that God is keeping people out, but that their own preconceived ideas and hardness of heart prevent them from accepting the saving truth. So, never. Never did it come from Jesus Christ ang nagpagahi sa ilang kasing-kasing. It was them nga nagpagahi sa ilang kasing-kasing sa ilang preconceived ideas o hardness of heart nga maoy nagprevent mo'y nagpugong sa ilaha nga mudawat nila ang kamaturan. Kaya kung may nga it was Christ who actually hardened their hearts. That would actually contradict his very character. Di ba na mo character ni Jesus? Because God is a God of love. So when you talk about love, does not speak of does not bring the element of coercion ba? Sa aning nga mga, especially in this particular situation. That's why, katong ibasa na to sa Mark 3:35, very clear, no? Whoever does the will of God. So, that absolutely pertains to the exercise o kaya tawag na ito nga free will, Pastor Teddy ba? Munang nindot ka na siya, Pamateo, no? Whoever does the will of God, he is my brother, my sister, and my mother. Pero wala father, no? Pero basig na ito sa brother. Ganda, sige, anyway. So, mo rin gi-emphasize sa itong lesson, I think, ganong gitagaan gini siya, dako nga emphasis, tungod kay basig bitag naiuban nga maguna-una nga it is God's kanang way of, sometimes, no, nga para lang makabalo siya. Mura bitag his way of kanang sana kanang makuan ka ba kanang ma-learn ka lesson
paghayon og samot imong kasing-kasing para dili jud ka kasabot. That's not the intention. Because according to our lesson, it will actually destroy the very context of Jesus' mission kung anong niani siya dinhi. So, ang gingon nila sa atong lesson is, kini nga parable is, this truth is the overarching concept of the parable of the sower, no? Kaya right, it's one, doon na tayo, kanabitang, Type of soil nga gipresenta. doon na tayo kabahin mo, pili ta what type of soil to be, no? All decided themselves whether or not they will surrender to Jesus. In the end, we each choose. No? So, Yeah, right. dili ta galungan sa Ginoo kung unsa ta usa ka klase ta nga wan mudawat ba ta or dili, but God is kuan iyang gipadayag ang mensahe sa ato. Right. Remember, Pastor Teddy na, maning nabasa nga, ang audience ni Jesus Christ when he actually told the parable of the sower, mga scribes and the Pharisees and the sinners. Kasi Jesus Christ, he was accused of kaning always identifying himself with the tax collector, with the sinners, and so on and so forth. So, ang kaning mga scribes and the Pharisees, mga priests, no? Murag hintaa silang dalunggan. So, ang kaning parable of the sower, dapat basabtan nato kung kinsa gid ang iyang historically during aning time kinsa gid iyang ginaigo. So kaning mga nalabayan sa seed pero wala nagtubo, meaning to say wala nila gidawat because they choose not to accept. They choose not to accept. That's it. That's the meaning of the hardening of their hearts. It is not Christ who hardened their hearts. It is actually they by the exercise of their free will. Muna siya nindot, no? So, ato makitaan, Pastor Roxy nga, wherever Jesus will go, naagin na sila mga tawanan na dito, mga scribe and Pharisees. Actually here, in this story, the parable, muna siya. Muna nga, mangita na sila og bikil ba nga, sa may gisulti Jesus Christ, no? Actually, ang background ani is, there are a lot of people nga naagisultihan ni Jesus Christ, and appeal na niya ang mga scribe and mga Pharisees nga nangita lang ibikil para kan Jesus unsaon nila nga sani ka nang mabikil nila si Jesus Christ kung unsa ang iyang gisulti nila, no? Pero nindot kaya sumala sa imong gingon kaya nindot kaya ang pamaagi ni Kristo ba kabalo siya nga ginabikil siya sa scribes and the Pharisees pero ang iyang pamaagi to respond sa ilang katuyuan smooth ba? Wala, dili niya Dili, debate ka. We're not con. Pero dili siya kung ato ni siyang tanawang gid pagay. Dili siya kanang hardcore bitaw nga debate nga inonsultuhay. Pwede ba among insulto si Jesus Christ sa kanang below the belt kanang ad hominem ba? Kanang gitawag nila nga ad hominem kanang personalan. Pero he never used that kind of kanang approach. That is why iyang gihimo pinagi magbalik iyang answer is true parable. Yes. Para pud ma-realize nila ba kaya ang katuyan mo sa context yung mission is to seek and to save those nga nangawala, di ba, Pastor? Sa Luke 19:10. Mo ganay ministry ni Jesus Christ. That is exactly the mission. Mission of Jesus Christ. Ni asa ning kalibutan na. Ni sa kalibutan na. So, yeah, right. Sige, Pastor. So ang iyang mission is to save and sa nangawala, seek the lost, no? So pangitaon niya, so ato nakitaan sa background sa atong lesson nga bisag ang handom ni Jesus Christ is nga maluwas gyud og papangitan nitong mga makasala aron nga mobalik sa iya, pero dunay mga tawo nga nagmagahi gyud sa ilang ulo. Tungod sa ilang pagpili, no, sa ilang kagawasan sa pagpili. Pag-exercise sa ilang kagawasan sa pagpili or the free will sa tawag nato sa English. Anyway, so let's go to the Wednesday, Pastor. Yeah. So another example of a parable which is very very interesting. So makita nato ni siya sa Mark 4. Mubura ni siya, Pastor, no? Mark 4:29 to 23. A lamp under a basket. Yeah. So, nindot siya kapag title, no? Pero pag binasa mo na siya, a lamp under a basket, mabala na nato unsa ang kwan. Marid na nato unsa ang pasabot. Knowing the context, the historical context of the parable. Mabala na nato unsa gid ang mensahe ani. But anyway, mas gapon nga to gapon pagabasahon, no? And he said to them. So, kuan siya na direct audience ni, audience ni nga dili ni para sa tuwa nga di na to mga kuan, no? Wala physical audience. But he said to them, is a lamp. Ingon sa tong lesson, negative questions. There are two negative questions here. So one is a lamp brought in to be put under a basket or under a bed and not on a stand? Murabag, unsa may the right way of using the lamp? Is it
ipataguan or Pataguan sa kwan ipakita? or ibutang ginato sa kwan. Ipadayag. So ang ipagawas diri is it's actually kanabitang the intention of purpose. So what exactly is the purpose of having a lamp? Parang ano na siya, no? Ang purpose ba sa lamp? Taguan ba? Taguan ba or ipadayag butang sa stand? Or ingon siya din Aron mo danag. yes or for nothing is hidden except to be made manifest. Nor is anything secret except to come to light. In the context of verse 21. Yeah. So what is being spoken here is actually the truth. Again, as his way of rebuking the audience, which are actually the scribes and the Pharisees who kanang insist sa pagpadayon no nga wag sila na kuan ba? Wag ginadotlan ang ilang kasing-kasing Pastor Baang. So that's the essence of that one. That's the essence of this, the beginning important part of this parable. So remember, Pastor Roxino nga, Jesus Christ nagi sa audience siya po nani, o gipadayag Right, niya right. kay mingon man siya, and he said to them, no? So, is a lamb brought to be put under a basket or under a bed? No? So, meaning to say, nga, doon na siya, Jesus asked two question in Mark chapter 4, verse 21. The first one expects a negative answer. No? Okay, sige. The lamb is not brought to be placed under the basket or under the bed, is it? No? So, of course, na message si Jesus Christ ani nga ang kahayag ba nato ato bang ibutang dito sa under the basket or matabunan dili mo danag? Ang second question is mo ni siya, it is brought to be placed on the lampstand, isn't it? No? So mo ni siya nga imo ba ning itungtong dito sa lampstand aron nga makitaan, di ba mao ni ang gusto ni Jesus Christ? Manifest, no? Manifest atong kinabuhi. Meaning to say nga kung makadawat ta sa mensahe, Dili itago. dili na to itago. Atong ipadayag ngadto sa mga tao aron nga kung naay mga tao nga naapas kangit-ngitan kay kita man ang kahayag, mahayagan sila, Yeah, right. makakita sila kan Jesus Christ nga mao ang source of light. So meaning to say because a parable is an extended simile, no, using like, no. So truth is like a light. Tama na sa? It's like a light. So mura bag ang light basta na light dili magina sa taguan kay mga bata pa bitaw ta katong nakagi ba kag Petromax, Pastor? Agi kayo. Abutan mo na. Petromax. Mamora din no. Mamawag. Mamora kita. So di ba sa una kanang magdali-dali din tagwan kay magit-git naman. Magit-git kayo. So once nga mo hinay na kaning siga ang Petromax, mura bitaw Pero malsa ka atong ka-excited na to ba? kanang naay Petromax sa una pa sa sino? Kanang mga arar-arar na kenta. Amo kay sulo man, sulo. Ana-ana po, gas bitaw. Oh. So ingon din sa atong lesson nga lambs are for giving light or they lost their purpose. Unsa man purpose mga kaisunan sa So, sa light? No, dili ginato taguan ato yung ipadayag aron nga makitaan makitaan si Jesus Christ sa atong kinabuhi, makitaan nila og pinaagi sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw na ay kahayag, they will also follow Jesus Christ as their personal Savior, as the source of light. For example, taguan imong Petromax or imong lampara. Dili maayo. Di mayo, di makitaan. So mas may pangawan nimo tong ipasiga. Mayo. Di ba? Muna siya. Murag it's a contradiction of its purpose ba. So everything that exists has its own purpose, and light, that's the very purpose of light. Para gid mahayagan ta, maklaro, no, mga kaigsunan. So mo na siya, that's why in 23, if anyone has ears to hear, mo na niyang challenge. Yeah. Mo na ni siya mo connect dito sa prior nga verses, no? Let him hear. So in connection sa Pabatiyan atong sila. opening text pod, mao po ni siya. So you have to it calls for an exercise of your free will. Kay unsa nga naman, if anyone, this is a universal term. Mayong nga ni kag anyone, universal na. Wala na siya exception. Or everyone is actually called out, no? Let him hear. So 24, pay attention to what you hear. Di naminaw na ka. Pero kulang pa. Sa verse 24, you have to pay attention to what you hear. Kaya naman, with the measure you see, it will be measured to you. And still more will be added to you. Murag kauban na gid sila, no? Indot siya, no? Kung sa atong memory text, no? Oh, mawaan siya. Kung dawato nimo, madugangan ang imuha. Pero kung di ka mo dawat,
kung unsay naa sa imuha, mawala na siya, no? So mo ni siya nindot kayo nga sa verse 24 no nga it will be measured to you and you still more will be added to you. Correct. Kay siya 25, for the one who has more, Will be given. kay siyempre, kay imagine ka nang nakahimo ka o ka nang kahayag. Let's say, ka nang light lang mismo ba? So, everybody wants to have, kanang gusto pa nga maabot pag itong uban. Mo to nga, the first time na ako na-experience ka ng electricity pa sa baang, ang kanindot yung kaya king anuman. Nakita na ako nga dagang kayong tao nga na napanalinginan sa electricity. Kaya halos balay nga na makita ni muna na siya ay kahayag. So, muning yun nga. One of the good illustrations, Yes. Pastor Roxino, kanang natay ginatawag nga kanang commitment bitaw nga service bitaw nga ang light is usa ra gid ang source sa light unya. Everybody naay kanang candles, no? Okay. Candles matagusan ay candle unya. Usa ra gid ang source of light unya. Ang naay source of light iyang ipasa ang light ngadto sa usa, then ang usa mo share ngadto sa usa, then magkatag-katag and everybody magkadako na siya. Murag mo na ang illustration kung ato dawaton ang pulong ni Jesus Christ sa ato kinabuhi and share it to others, mudanag na siya, mudaghan na siya, and mahimo na siyang panalangin ngadto sa Yeah, I think that's the interpretation of the statement. Still more will be added to you. So kung light ka, ang imong light nakatakod po sa bang tao nga naka-light po, so mudako na ang coverage sa light. Kabantay ka ng mag-commitment service na. Tama na. Han kayong candle niya. Pero kapag usa candle murag laay man, hingaw man. Murag dili siya man. O imong candle, imong palungon, dili siya mo share dito. Ngit-ngit lagi hapon ta. Muna yung unsa nang kanta kanang kanang light the candle. There's a song ba kalimutan lang about the world when you yeah. You light the world, di ba? Just by one candle you are able to light the whole world. Yeah. So that's I think that's very good, not Pastor Bam, for that. Thank you very much for that enlightenment. Akong basahon din sa itong lesson sa Wednesday, last part. If one is open and follows the light, he or she will get even more. Yeah. But if he or she rejects the light, even what they had before will be taken away. Ako na duman ba, Pastor? Kanang bitang, usay sa itong kinabuhi, let's say, namo ko yung mga istorya na basa ni, kanang may sila mawali, but there was a time nga nawala na ilang kadasig sa pagwali. Ilang interest ba nga, kanang bitang, ilang na-realize, Pastor, sila po, nabasa na ko na sa mga ubang mga libro, later on, murag, nawala na ang ilang kwan ba? Katubitang, ang ilang bitang kanindot sa pagdala sa wali, tapos for quite a time, wala nila gigamit. So, na-realize nila nga murag naglisod na sila og balik sa na-experiensyahan nila kaniadto. So, I think that's another way of looking at this sa paglantaw ani nga sa pagdala ani nga interpretation pinagi ani nga bersikulo nga atong gibasa. That's also possible, Pastor. Any additional, Pastor, before we close? So, nindot kayo ni ang emphasis sa atong lesson karong Yeah. semana, no? Si Jesus Christ, it is His desire nga makaplagan ginato ang kamatuoran. So, kini siya nga kahayag, ato ni siyang batnan, and let us share it to others aron nga mahimot ang panalangin. Kay kung imo ni siyang i-share ngadto sa uban, siguro kita maluya-luya ta, pero ang ato na sharean is dasiga siya, kunya na share po niya nga to sa uban, muni ang very important gyud nga manifestation of how Jesus wanted us nga mahimutang ma-measure diha ang ato nga kanabitang mahimutang sumusunod niya, no? Kay gusto man ni Jesus Christ nga ang kun unsa ang pulong nga iyang gihatag ngadto sa mga katawhan, ma-share nato, mapahat ngadto sa uban. Unsa ang light nga atong nadawat, ato i-share ngadto sa uban, and everybody, or ibig dili, siguro kay di man everybody, kay one man kanang doon may mga tao nga mugahi gyud sa ilang mga kasing-kasing modawat sa kahayag, but at least imong nabuhat ang gusto ni Jesus Christ nga ipabuhat nimo para sa matag usa. Right. Kay for example, kani mga scribes and the Pharisees, unta sila mga untang repository sa kwan, no? Repository sa truth. And at the same time, sila unta ang mga mag-lead out ba sa pagkayag ani nga kamatuoran. But unfortunately, even Jesus Christ was not actually accepted, no, as a Messiah sa ilang Mato kag Israel, right, di ba? So this is it. So now it was actually taken away from them. From them, Not because Christ
did that for them, but actually it's the enemy, according to the reading of the theological interpretations that I'm reading, by virtue of this can happen to anyone, no? By virtue of our choice. So, I'd like to read now before we close, again, no? With the same measure you use, it will be measured to you. Murag cause and, kanang bitong sa law of nature, kanang cause and effect. Di ba? Kung sa imong tanom mo po imong arbison. Yeah, right. So, mo na siya. And to you who hear, more will be given, and whoever has, to him will be given. Mo to katong nagdawat nga nagtanom nga nagtubo, hingdaghan pa, di ba? Right, Pastor? Hingdaghan pa noon. Pero katong wala gi-accept, wagid na failure ang harvest. Wala gid na harvest, zero. Okay. And whoever does not have, even what he has will be taken away from him. So wagid ay mabilin, Pastor. There is nothing wala gid ay. May itong makashare ka sila ha. Like, sa among balay, sa balay nga, puya na mo dito sa compound, natay, usa ka buok ragyod nga, kanang dragon fruit nga, kanang punuan ba? Oo. Una ko nga, kuwani kanang, dili ni siya ma-share nga to sa uban, masing mawala rin mamatay ni siya kay, kaman-guman na to din atong, nakamtag mga appointment. So, I shared it to others. Akong idada ng uban nito nga, itanong po na diha kay, para yawat ra, kung mamatay ni nga mo daghan ng Right. mo daghan ni siya. Hindi po sulunin mo kay tanay mong lawas sakto ra gid ang size. Tama na ba? Thank you very much. No? So, ingana, kaigsunan no, hopefully, ato ni siyang nasaysay, pinagi sa pagtabang sa balang espiritu, kay kini, dili man ni ingon nga maitaan ni, gigamit ra punta sa balang espiritu mga kaigsuan sa pagtuon sa itong lesson. Hopefully, nahimo po kini nga panalangin sa tagsa-tagsa ninyo ka mga kinabuhi. So, ato ning pagkasumpayan, karong Friday, nindot po, no? Ang karong Thursday, sa atong topic, Pastor? Thursday is Parables of Growing Seed. Nindot ni. This will be the end part sa atong lesson for this week. Talking about Japan, Pastor Roxy, taga-Japan nga si D. Odisa Rodriguez. No? Really? Sikit sa man Odisa Rodriguez nasa Japan, naglantaw siya karon. So, bisa na sa data, Japan, no? Jigjig, no? So, thank you for watching. Thank you very much for watching. So, may God bless each one of you. So, let's bow our heads for our closing prayer and see you again on Thursday night. Thank you very much. So, let's pray. Heavenly Father, I thank you so much for the lovely presentation of your parables. There are times when we find it very difficult to understand, but thank you because of the presence of our lesson and with the intervention and the inspiration of the Holy Spirit, at least in our little and way of understanding it, yet we're able to receive a huge amount of inspiration from you. Amen. I pray for each one who is watching right now. I know some of them are going through a rough seas of their life, stormy life probably, but please be with them, the Lord. I know that they're still longing to experience your presence in their hearts. So make this presentation tonight be a wonderful way of having you in their lives tonight, and not only tonight, but even until the end of this world. Thank you for taking good care of us all. Thank you for making Hope Channel ministry alive. And thank you for Pastor Teddy Bang's presence here, helping us enlighten the lesson that we just discussed tonight. And thank you for the assurance that you will always be with us, that you will give us a wonderful night rest and a wonderful blessings of life. In Jesus' name I pray, amen. Amen. Amen.